Good morning! Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising tayo muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome to 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ang himpilan nito ay naririnig mula sa Sefton Village, Divisoria, Santiago City, Isabela. Muli ako po si Dr. Jennifer Gadiwansi, your program host. At ngayong araw po ay ang ikalawa or second part ng ating panayam with Teacher Daisy Rose D. At ang tema nga po ng ating usapin is because every moment counts, your occupational therapist leads the way in helping our children with special needs to succeed in school, in our home, and in the community. So, si Teacher Rose D po is a member of the Philippine Academy of Occupational Therapies. And together with her husband, Teacher Mark Fieldy, they have established the Child Iscus Therapy Center for the Iscus Therapy Center, formerly called Creative Hands, located at Plaridel, Santiago City, Isabela. So welcome back po sa Usapang Pangkalusugan, Teacher Daisy Rose D. Good morning! Good morning! Magandang umaga at it's nice to be back. Yes! Yan. So, nandito tayo Isang sa mapagpalang umagang muli sa inyong lahat. Napakaganda ng intro mo, Dr. Nini, about hope. Na Yes. So, ang umaga. talagang very important talaga na mabigyan natin ng pansin dahil nga nasabi natin kanina tumataas ang mga cases, no? Last week na tumataas ang mga cases of children with autism spectrum disorder or mga neurodevelopmental disorder, and because of that tumataas din ang awareness ng ating mga magulang. And nasabi nga natin last week, early intervention is very important, even as early as infancy. So bilang isang pediatric OT or occupational therapist, no, your expertise talaga, it's a very much important help sa mga magulang o caregivers na how they would deal with these challenges para etong mga batang to ay maka-adapt or umabot sa tinatawag nating at its most optimum level on their everyday life, no? As they could adapt themselves. So sa ating pong mga tagapakinig, kung na-miss po ninyo yung first part ng ating interview noong nakaraang linggo, pwede nyo po itong mapanood sa YouTube page po ng Usapang Pangkalusugan sa 1143 DCMR or even the Facebook page po ng Usapang Pangkalusugan. Dahil madami pong na-share sa atin si Teacher Daisy and the very important things that you should know, lalo na yung tinatawag nating sensory processing nila para mas maintindihan natin yung pinagdadaanan ng mga bata ito. At sa ating pong pagpapatuloy, Teacher Daisy, so ready na po ba kayo ulit? Ayan. Yes, Dr. So, Ready na. yeah, i-recap lang natin, Teacher Daisy, yung tinatawag nating mga sensory, no? Bago tayo natapos ng nakaraang linggo, yung mga sensory modifications o yung mga ma-advise ninyo for the parents on how they would have these adaptive tools na magagamit po nila in everyday life. Okay, sa mga modification or adaptive tools na po Yes. pwede nilang gamitin sa bahay. Mm. Dahil ang mga adaptive tools ay tinutulungang mas maging madali, mas ligtas at independent ang mga bata na gawin nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain, katulad ng pagkain. So, usually ang adapted tools diyan kapag may difficulty sila na mahawakan ng mga utensils, spoon and fork. Pwede natin silang bigyan ng spoon or fork na may build-up na handle, no? Enhanced handle. Pinalalaki natin yung handle para mas mag-grip po nila. O pwede natin silang tulungan na dahil nahihirapan pa sila sa coordination, na magkaroon ng yung mga placemat na non-skid or may mga suction, di ba may mga bowls Para na may dumikit. suction para hindi gumagalaw.
Tas pwede rin na pag may difficulty sa drinking ng ah, cup, pwede natin silang bigyan ng dalawang handle, no? Or straw cup, upang mas madali na sila na ang gumawa ng kanilang mga, lalo na sa feeding. Pwede rin natin silang bigyan ng plate guard upang hindi matapon yung mga pagkain nila. So, mas malalalim na mga Yan. plate. Okay. Sa pagsusulat naman, doktora, pwede silang bigyan ng pencil grip or yung nilalagay sa dulo ng pencil. For example, May ang foam. pencil, Oo. medyo madulas. Usually, dito po sa clinic natin, ang ginagamit natin ay triangular pencil, tripod pencil. Ginagamit yun para ma-assume na nila yung tripod position. No? Or maigsi lang, no? Magaan na pencil, no? Meron din tayong mga ginagamit na para sa pag mas madali silang makapagsapatos, velcro na lang, no? Hindi na sila Wala nang shoelace. wala shoelace. Oo. Okay. Oo. So kung sila po ay may mga difficulty dito, yun po yung mga po pwede sa feeding, dressing, or ano pa ba. Sa sensory naman po nila, madalas binibigyan namin sila ng mabibigat na, lalo na yung mga batang may sensory needs sa yung seeker, no? Sensory seeker. Sinasabi namin sa mga parents na dapat sila may backpack, no? Dapat may weight yung nilalagay nila. So pwedeng lagyan nila yan ng mga mabibigat na pwedeng libro, tubig, para the weight itself, no? It can calm them. No? Mas gusto nila yung mabigat. Oo. Yes, parang nakaka-help po yan na kumalma sila. Pag mayroong Oh. something na nararamdaman nilang Oo. they're carrying weight, no? Mm-mm. Sometimes we ask them to bring yung mga fidget toys nila kasi Mm. doon sila nakakalma eh, di ba? Yung, may mga Oo. fidget toys, Oo. pop it, yung mga ganon. No? Yes. Oo. Meron silang mga therapy or yung mga pinipinch-pinch nilang mga Mm. ano. Sa Mm-mm. mga batang may auditory, pwede natin silang bigyan ng mga headphones At kung pupunta lamang sa mga alam maingay ninyo lang. ma-overwhelm siya sa sound, no? Mm. Okay? Sa mga bata naman na nahihirapan sa executive functioning or yung pagsunod ng mga ano nila, schedule, Mm. pwede natin bigyan sila ng visual schedule. Ito po madalas naming ituro sa mga parents to eh. Mm. Kasi minsan nagrereklamo sila na ayaw pang tumayo, ayaw pang Oo. magbihis kasi hindi nila Kapag na, nandun yung schedule. Ha? oo, pag Oo. nandun yung schedule, okay, wake up time, eat Oo. breakfast, alam nila na Oo. yun yung ina-expect mo sa oras na yun para sa Mm. kanila. Yung gagawin. Tapos kung gusto mo naman sila na maging mas productive at on time, gumawa ng mga bagay na, kunwari, pagbibihis at pagliligo, pwede natin sila bigyan ng timer. Kunwari, you only take a bath for 5 minutes. So, ita-time mo yun. Tapos, gagawin niya yung pag-take a bath in 5 minutes. Tapos, bigyan mo sila ng last 2 minutes para, lalo na to sa mga nakakaintindi na ng concept ng time. School age children. Yes, very. So, meron tayong mga ganon. Meron tayong mga checklist, no, Oo. para sa mga, ah, lalo na yung mga batang may difficulty in planning and organizing. Mm. Merong mga checklist na, ay, nagawa na nila to, check. Next, check yung Mm. mga task nila na complete nila. So, Mm. pwede natin yan i-post sa bahay nila, sa may mga ref nila, no? So, tutulungan mo lang silang maging organize yung thoughts nila. Yes. Mm. At napakahalaga din na magkaroon sila ng isang area sa bahay nila na parang ano nila, play area, or Mm. we call that calm down corner, na parang yun yung place na doon sila magpa-perform ng mga tasks na ibibigay mo sa kanila. Mm. Tabletop activities, Mm. they will do yung reading nila doon, they Mm. will do their writing there, na meron silang area sa bahay na walang TV, walang distraction. Mm. Oo, Play yung area nila creativity yun. lang nila talaga ang Oo. lumalabas doon. O, tas naka-organize yung mga toys nila according to, for example, the kind of toys that they have. May color-coded para alam nila na these are your blocks, these are your Oo. art materials, no? Mm. Doon po sila matututo na mag-organize ng kanilang ano. Gamit. So, yung mga
adaptive tools na to, hindi ito kapalit ng therapy. Ito lamang Mm, ay mga suporta para mas maging matagumpay sila mm, habang pinauunlad natin yung mga skills na mm. kailangan nilang makasanayan. So, Ang hindi kailangan naman lahat ng sigurong bata. ma-therapy din dun yung mga magulang. Kasi in their business, kung minsan, sila na pala yung disorganized. Kaya the child as they grow up, kumbaga you just have to go back to the original design na doon sa bahay. Oo. So, tama Yeah, ka. totoo. Oo, nasabi niyo in our last interview talagang it was the distraction kasi kaya nagkaroon din ng Mm-mm. disorganized. Ayun. So, with all those adaptive tools and regular therapy sessions, sabihin natin talagang complying ang mga parents or the caregivers in bringing their children. So, our question now, teacher, is paano po natin nasusukat yung progress ng isang bata? Mm-mm. Syempre, like, ah, lumalaki sila, di ba? We have these expectations na they have to reach certain goal na eto na yung nagagawa nila. Gaano katagal natin dapat pagtuunan ng pansin yung mga kasalukuyang goals na dapat nilang ma-reach? Yung sabi ninyo kanina, dapat they could handle na yung pencil on a certain age group. Okay. Magkakaiba sila ng mga duration, no? Mm, Depende sa kondisyon. So, for example, may batang 2 years old, initially diagnosed, at nirekomenda for occupational therapy. So, usually, pinababalik sila sa DevPedia nila ng after 6 months. So, 6 months na yon, masisimulan na yung therapy nila. Magsiset kami ng goals kasama ang parent, no? Para ma-reach yung goal na yun. So for example, ang isa sa mga halimbawa nito, kunwari, makaupo na siya at makafocus siya ng kunwari, 2 to 5 minutes, mga ganon. Magsaset ka talaga ng reach, ano lang, makakamit mo na goal. Or Oo. makasunod siya ng one-step command. Okay. Yun. So, habang naaabot niya yun at babalik siya sa doctor niya sa another assessment, Mm, tapos masusukat na yung progress. Titignan na, for example, ng Neurodev niya, yung in area of cognitive from mm, this age, mm, kunwari ang age niya doon ay 1 year old, meron ng kaakibat na age doon, base sa standardized mm. test na gagawin ng isang That. DevPedia. Oo. Nandun na lahat ng developmental profile niya. Ang kanyang communication, receptive and language communication, ang kanyang personal, social, and Mm, emotional development, fine motor, ang kanyang gross motor, cognitive, adaptive, mm, and yung kanyang foundation of learning. So, doon namin nakikita na, although syempre nakikita natin sa ating mga pag-o-observe lamang, no, subjective mong assessment, pero pag na-assess ng kanilang neurodevelopmental pediatrician, mas nakikita natin yung mga objective, no? Nandun yung age level na mm, itinaas ng kanyang pag-progress. So, hindi lamang months po ito, doktora. Umaabot sometimes sila ng years. mm, Depende sa mga tatargetin pang skills. mm. Kaya ang kainaman po na bumabalik sa doctor for follow-up, mas makakapag-set ka ulit kung ano pa yung mas kailangan Bagong natin goals. targetin, at saang area pa siya mas kailangan pang mag-improve, Mm, ano pa yung next step na gagawin natin pagkatapos ng occupational therapy. mm, Dahil kung ang bata ay nakakasunod na, mm, nakakaupo na ng mas matagal, mm, nakaka-focus na, usually nire-recommend na sila ng DevPedia nila to undergo like a speech tutorial, speech therapy, okay. and eventually, yung placement nila sa school, Yeah. yun ang Yun na yung binabantay pang nila. long term na yun. Oh. Longer goal. Yeah. So, the shortest is 6 months to a longer period. Yes. Ano. Yan. Magkakaiba, depende sa mga sineset na goals natin at depende rin sa kondisyon ng bata at sa kanyang pagtanggap
sa intervention na ibinibigay sa kanya. Lalong-lalo na, nakadepende rin po ito, ang progress nila, nakadepende sa paano na sila na-follow through ng mga magulang nila sa bahay. At napaka no, Mhm. malawak na ano ito, na Yes. intervention. Kaya sabi nga namin, it's a family business, Yeah. no? Maaring ang lolo, lola, Mm. tito, tita nila, malaki ang na-contribute dun sa development nila. Ang Even sabi mga nga, kapatid nila. it takes a village to raise a child, sabi nga nila. So, Yes, the whole village. exactly. Yeah. So, depende rin nga, no? So, as the therapy goes along, no, months and years, syempre, ang bata nagde-develop. Sabi niyo nga Mm. kanina, bata, toddler, meron tayong terrible two, o yung mga tantrums. So, if the child gets frustrated o yung mga tinatawag natin na dysregulate sila, syempre, that's part of growing up. Kahit naman walang disorder or walang developmental problem, may mga ganitong seasons ang mga bata. So, how do you handle it in during the sessions? And syempre, pag uwi sa bahay, they can also manifest ng mga frustrations. Paano ninyo nagagawa para bigyan din ng tips yung mga magulang on how to calm down, yung mga strategies? Yeah. How do you handle? Naalala ko lang kasi kahapon meron kaming batang nag meltdown. Okay, nag-tantrums. Okay. Kapag ang isang bata kasi ay frustrated, doktora, ang pinaka tinatandaan namin bilang mga OTI, huwag muna natin siyang hayaan mo na natin siya. Mm. Kasi hindi pa siya handang makinig sa iyo kapag lalo na sa mga salita mo. Oo. Okay. Una nating gawin as mas maging kalmado tayo. Which is challenging lalo na sa parents, di ba? Ang unang reaction talaga natin, ikaw din, frustrated ka na. Mm. Pero sa aming pag pagte-therapy sa mga taon ay napansin namin na mas dapat mas kalmado pala tayo. Mm. Kami na mga therapist nila, dapat mas unang kalmado as mas regulated ang aming emotion. Kasi nagka-copy sila ng ating emotion. So, bago natin ituro sa kanila na kumalma, kailangan tayo ay kalmado din. Kaya minsan kapag okay, let's go! Ganun. Oo. Usually sinasabi namin sa kanila pag malapit na mag-meltdown or na nagdi-dysregulate na smell the flower. Oo. So magising na sila and blow your candle. Smell the flower. Ganon. Yun. Yung inhale, exhale, pinapalitan namin ng parang mas smell the flower, blow your candle. Imagine sila. Oo. Yeah. Kasi ah pag kalmado ka, yung tono ng boses mo, doon sila nag-aano at saka yung reaction ng face mo. Hmm. Doon sila na doon nila nakikita sa iyo kung na-frustrate ka ba sa akin? O Oo. oo, 'di ba? Kasi So, dapat marunong sila mag-umpisa magbasa. sa'yo. Oo. Oo. So usually sinasabi namin na okay, dadalhin muna namin sila sa isang area Mm. na kung kunwari nasa grupo sila ng mga bata na may ginagawang task na Mm. pag ang isang bata challenging sa kanya, Mm. may reaction siyang gano'n mag tantrums, sigaw, gano'n, mag-dysregulate na siya, gano'n. So lalabas muna namin saglit para mailagay siya sa isang area lang ng room, no? Pwedeng sa hallway o sa kabilang Mm. room. Tapos sasabihin namin na let's relax first and Mm. then when you're ready, we will go back. No. So, i-acknowledge mo na, I know it's difficult for you, ganun. I know, but I will help you, ganun. Oo. I-assure mo lang siya na tutulungan mo siya. Kasi, syempre, hindi niya masabi na, I need your help. Diba? Hindi niya masabi yun eh. So, parang ang reaction niya is to avoid that activity. Mag-tantrums na lang ako, mas madali. Di ba? Oo. Ganun. Kumbaga, Yan. So, i-validate mo lang yung nararamdaman nila. And then, yes, doktor. sabay Kailangan mo na sabihin na naiintindihan mo yung nararamdaman niya. Tapos, bawasan mo lang yung sensory. O baka Oo nga. nasa-sensory overload. O Oo. baka marami ng tao, hindi siya makafocus, no? Dami ng visual distraction. So, ililipat muna natin siya sa mas tahimik na lugar, no? Mm. Tapos, yun nga, tulungan natin siya ng mga calming techniques. Tapos, usually, pumupunta sila sa
beanbag, nag-ano Yeah. muna sila, or tinuturuan namin sila yung self-hug. Oh, Ano, yeah. oo, kasi ang self-hug, parang niyayakap yung sarili mo, mas nagiging Sarili. komportable ka at ano Ano yun? kalmado. K-drama yun? Oo, therapeutic. Tapos Oo. yung, Mm-mm. minsan pinapalabas muna namin, o lakad-lakad ka muna, o kaya Mm. magte-therapy muna siya, gagawa siya ng mga Yes. gusto niyang gawin ng dinosaurs niya. Ganun. Oo. So, pipigyan lang natin sila ng konting oras. Kasi hindi mo naman sila kailangan madaliin eh. Yung Mm. ilang minuto na tahimik sila na nagre-regulate, tinutulungan nila yung sarili nila yung self-regulation. Mas effective yun kaysa pilit-pilitin mo sila na, oh, kailangan tapusin mo, no? Yung Yun. task mo. Yung task mo, oo. Malaming mangyayari. Oo. Hindi rin natin ma-achieve yung goal natin. Mm. So, Ayun. tutulungan natin siya na kumalma, humanap ng solusyon para pagbalik niya, o kaya pwede ka na, ready ka na ba na itry natin one more time? Yung And task. then, Baka yun mas na. mabilis pa niyang matapos kaysa Yes. pilitin. Okay. Totoo. Alam mo ba, doktora, na meron kaming mga bata na ayaw nilang natatalo. Doon sila nagtatantrums eh. Pag na-feel nila Eh, na, paano yan? Eh, play. Eh, siyempre, hindi someone eh, will syempre, win. Oo, someone will lose. so, iiyak niya. Iiyak sila tapos syempre bibigyan namin ng time na i-process nila. Nahihirapan pa sila i-process Mm. yung defeat, no? Pagkatalo. O Oo. pagkatalo. Tapos pag na ano na nila na realize nila siguro na ganun lang pala. It's not about winning or losing. It's about enjoying the game. Sinasabi na. Babalik na yon. Tapos magpa-perform na siya. So, So dapat, makikita mo na mas ganado na siya, na hindi siya nakiki-compete. No? yes. Dapat pala yung mga politician natin, no, may OT. Hindi matanggap ang pagkatalo. Hindi. No, mabalik. Ibang topic yun. So, ayan na sabi ninyo kanina, when on a certain progress, that's a time that you get to coordinate with the school, di ba? Or even Mm-mm. sa ano. So, paano po kayo nakikipag-cooperate sa school ng mga batang undergoing therapy? Not, aside from school, sa mga iba pa, sabi niyo nga, pag they follow instructions na, they Mm-mm. so another goal is speech or slowing to sped. So how do you coordinate with the other therapies? Kasi nga Yeah. multi ano pa approach. Yeah. Oo. Oo. Bago ko sagutin yan, Doktora, I want to thank them. I would like to take this opportunity to thank our Mm-mm. mga school administrators, mga Yeah. teachers, ng mga estudyante namin na dinadala namin sa regular school na. Mm-mm. And most of them naka-mainstream sa regular school, so we coordinate through sometimes simple text, Mm-mm. kumusta siya teacher, ganon. We talk to the principal also kung may mga concerns, kung paano namin pa sila matutulungan sa yung mga bata, kunwari, pag-follow ba ng routine. So, Mm-mm. we ask them kung ano pa yung mga needs nila na o pwede namin ano. So, we collaborate with them. We collaborate with also with our neurodevelopmental Yeah. pediatricians. Pero usually mga written reports yung mga binibigay Oo. namin. And sometimes we set a meeting para mapag-usapan ng mga concerns or issues na po pwede pa namin pag-usapan bilang mga providers ng mga bata. But mostly yung mga cases natin dito sa Santiago ay napapadala na namin sila sa mga different schools here. SPED school, mayroon na sa mga one-on-one SPED tutorials, mayroong na sa regular mainstream na inclusive schools. So, napakahalaga kasi na nakikipag-coordinate or nakikipag-collaborate tayo sa kanila because we are a team, no? Na nagtutulungan para sa ikauunlad ng mga bata, ng mga estudyante, lalo na sila na may mga challenges sa Mm-mm. academics nila. Oo. Kaya ngayon, lalo na ang mga bata ay may mga needs din, may challenges din sa reading. Kaya ah maaari din tayong mag-provide sa kanila ng reading intervention Yeah. upang matulungan sila na kahit yung mga basic na makapagbasa para sa kanilang yung
This, Siyempre, habang lumalaki, no, grade 1, grade 2, grade 3, yan, kailangan nila din matutong magbasa. Yun ang mga isang mga yun. nakikita kong challenges sa ngayon ng mga bata. Yeah. Kaya most referrals are done, for Oo. example, by our mga teachers, Yeah. principals. Oh, Yan ang then problema ng buong Pilipinas eh. Ah, as a pediatrician, this is one of our mga seminars. Philippines, nahuhuli tayo when it comes to reading sa mga bata. Yun. opo, Yes. So what yun. if when the parents go to when the parents bring the kids to your place for the session, so what should you expect in a normal session? Kailangan ba nandun din sila sa loob or they will wait outside and let you and the other teachers do the session, therapy session? Yes, usually we let them wait outside. But it's important that after the therapy session, before it ends, we talk to them, give endorsements kung ano Oh. ang naging response ng kanilang anak sa session, sa mga activities na binigay natin sa kanila. Mhm. Napakahalaga ng endorsement part na yon. It's like 10 minutes or more just to give feedback kung ano ang dapat na ina-expect natin, tapos yung pinakitang and paano nila ito ipa-follow through sa bahay. So, usually, for one-on-one, talagang sa mga batang nag start pinapakita namin na ito yung ginawa niya, we give the output. Kung mga writing yon, pinapauwi namin yun para meron silang idea paano nila yun itutuloy sa bahay. Mhm. Tapos, but for our kids na mas older na, tapos mga games, minsan Mhm. we take pictures para makita nila kung paano nag-perform yung kanilang mga anak. And then, kinukwento namin sa kanila kung saan parte siya na-frustrate, yung mga ganun. Saan, Natalo. na-enjoy niya, para Mhm. magkaroon sila ng idea what happened during their Mhm. session. At paano pa nila susuportahan yung anak nila. Ganito pala gusto ng anak ko. Ganun. So, Mhm. minsan bibilin nila yung toy na favorite ng anak Oo. nila. Yan. Kasi nung sinabi namin, nag-enjoy po siya dito sa monkey bingo game na ito. So, minsan ang mga parents, very Ah, creative. Gagawa sila ng mhm. gagawa sila ng mga very resourceful yung mga ways nila to also duplicate yung mga activities that we usually do sa session. Dun na nila nakikilala yung anak nila. So, Yes. yeah. Yeah. At ang kainaman ng doktora, once they themselves, yung parents, no, nagbigay talaga ng time na makilala ang anak, maturuan ang anak nila. They develop this good relationship na kahit mommy kita, Mm. tinuturuan mo ako sa bahay, parang teacher kita sa bahay. Mhm. Eh nakikita namin yung mga batang na nafa-follow up sa bahay, ang bilis ng progress Yeah. nila. Kaya It's, we really encourage them na doon just give makikita yung time. intentional parenting. Gusto bilis naman talaga ang progress kasi ibig sabihin very compliant yung parents. And Yes. so speaking of yun, yung nakakatuwa. So ano yung pinakamalaking milestone o pagbabago na inaasahan na pwede nating makita? Mga like sabi niyo kanina, 3 months, 6 months sa isang batang nagte-therapy. Usually pagka 3 months, ano pa, nagsisimula pa lang yung 6 months, pagbalik nila sa doctor. At pagbalik ng report, yan yung tinitignan namin. Oh, wow, nakasit down siya. Sasabihin doon yun sa report na nakaupo na siya, nag-perform siya. So, ganun. And then, we ask the parents also what happened during the follow-up. So, doon makikita natin na may mga milestones na sila kahit paano na na-achieve. Pero, dahil sabi ko nga, doktora, magkakaiba sila, no? Mm. May mga, kunwari, ang goal mo ay ma-ready siya sa school. Doon, ang isang magandang dun is, pag nadadagdagan na yung kanyang recommendation. For example, Mm. dati nag-OT lang siya. Ngayon, Oo. ni-recommend na siya for speech, or Oh. SPED, or regular mainstream. So,
that itself, Milestone yung talaga milestone yun. yun eh. Kasi, wow, oh, ready ka na, no? Or Mag-school, 'di ba? ready ka na sa school. So, kami sinasabi namin sa bata yun, wow, pero every time na may assessment, Mm. pagbigay sa amin nung report, no, galing kay So sa that NeuroDev nila, binabasa namin lahat yon. Tapos, oo, sinishare namin. Parang ginagawa oo, namin, habang nandun siya, naririnig niya yun. oo. Really? Na-encourage Ganun ka siya. lalo. Oo. No, tapos may mga bata kami na lately lang na kunwari twice a week sila Mm. therapy. Pagbalik nila sa doctor for follow-up, nagiging once a week na lang. Or yung iba Oo, naman, discharge na, no? oo. Discontinue na yung OT Hindi nila. na, So, oo. yun yung mga, we Happy, find it small mga ano nila, yeah, oo. success. But talagang malaking effort yung Mm, ibinigay nila doon. mm. Nagsimula lang yan sa simpleng Sit tumingin, down. no? Nagka-eye contact. Naupo, Oo. tinawag ko, tumingin. Napa-eye contact mo, napaupo mo, and then Yeah, these are everything else will everyday follow. miracles na we Yeah, celebrate their small victories. Kaya yes. sinasabi din namin sa kanila, wow, good looking, nakatingin Mm. ka na, good sitting. Yeah. You're trying. Kasi they're trying talaga, Doktora, to really please us, please their parents. Gusto Mm. nilang gawin eh. It's just Oo. that they're not yet ready. Mm. And they need our support pa. Kaya, Yes. yun. Pag nasuportahan mo, Inspiring. nabigyan ng proper intervention, they Mhm. will be successful. Kaya, And nasabi niyo nga last time, no, may mga napag-graduate na din. Yeah, yes. they Oo. came to visit you. Yung mga ibang referrals ko, they're now in college. Di ba? Yes. And Graduate. it's nice So, there's to hope, look back on that, di kung ba? kailan, kung paano sila nag-start, tapos Yes. natatawa ka na lang. And now they're in college, nasa mga universities na sila. Yes. Some graduating, Oh. some naman graduated na, and So they are, there's hope. yeah, they thrive, and So, they are successful. Kaya there's hope. ayan. Dito po. Ayan na, ang 30 minutes. Actually, the second part. So, it's a total of 1 hour interview sa ating occupational therapist, si Teacher Daisy. So, isang pahabol na question, teacher. So, do you accept walk-in or referrals? And any pahabol advice sa ating mga tagapakinig ngayon? Yes, we do. Kunwari may dumating dito for like refer ng isang family member or friend, no? Tapos uh, na nagkaroon kami ng time na ma-accommodate siya, na Mm-mm. ma-interview, tapos they needed therapy. Sometimes kasi parents or sila unang nakakapansin or Mhm. general pediatrician, no? Tapos i-refer namin for further assessment sa NeuroDev. So we accept walk-ins, mag inquire sila, tapos we give the proper referral, Mhm. tapos we even call our NeuroDev kung pwede na ba siyang Schedule. yeah, schedule na, but ano po kasi natin is yung tagal na mag-aantay sila kasi Oo. yun po, Ah, no, napakahaba ng pila kaya yes. minsan we were advised by the NeuroDev to just start the intervention if you see na meron ng need for Oo. intervention, and once they go to the assessment, dun nila makikita na yun, the diagnosis will be given to them. And at least yung May nag-start na, di ba? intervention na. Nagkaroon Right. na ng intervention, no? Yung mga sandaling nakita ng mga parents na red flags, napansin, no? Mm. And then, yes, sa school, lalo na sa school, Mm. maraming galing sa mga school, tapos pupunta dito, Yeah. dala-dala nila, naka-uniform pa, ano, tapos Oo. sabihin, kailangan daw po niya mag-OT teacher kasi, yun nga, Yung teacher ang nakapansin. Oo. may mga difficulties siya sa school, sa readiness, no, sa focusing, yun. So, Mhm. kami na po yung nag-uusap ng teacher. Then we will Oo. do the intervention once we have available. Then we can start it right away or they can wait. Tapos once na meron na silang assessment, yun nga po, while waiting, meron na po tayong binibigay na Intervention. intervention.
Ayun. So, Yun. thank you, Teacher Daisy, sa inyong Yan. pagpapaunlak sa araw na 'to. So, sa ating pong pagtatapos, sa atin pong babahagi uli ang another verse from Joshua chapter 1 verse 9. Ang sabi po dito, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kayong matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay kasama mo kahit saan ka pumunta. So, ang pagpapalaki po ng anak na may kapansanan ay isang banal pero medyo may pagkahirap na mission na binigay sa mga magulang with special na may mga anak na with special needs. So, matindi po ang bigat, pagod at kung minsan nga ay may kasama pang takot ang kanilang nararamdaman. May mga araw na pwede kang mag-isip, paano kung wala na ako? Or maintindihan ba siya ng mundo? At sa mga therapy sessions, mga neurodevelopmental check-ups, kasya ba yung budget? So, normal lang na maramdaman natin tong mga anxieties and fears or mapanghinaan ng loob. Pero sabi nga sa Joshua 1:9, no, merong kalakasan at tapang na ino-offer ang ating Panginoon na pwede nating paghugutan. Hindi naman niya sinabi na maging matapang ka dahil kaya mo itong mag-isa. Ang utos niya, may kalakip na pangako. Sabi niya, hindi ka niya iiwan. Hindi ka nag-iisa sa mga sleepless nights mo, kasama mo siya pag ikaw nakapila or naghihintay ng appointment, nakikita niya ang bawat luha na hindi nakikita ng iba. So, ang lakas mo bilang magulang ay hindi nagmumula sa mga diskarte mo, kundi sa presensya ng Diyos at hindi ka niya iiwan. Yun ang pangako niya. Ang anak mo ay special sa kanya at ikaw ay pinili niya na maging partner para sa misyong ito na sasamahan ka din naman niya sa bawat hakbang. So, you are not alone in this battle. So, dito po tayo nagtatapos sa araw na to. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa cellphone number 0917-564-8388 o mag-email sa aming main network address sa info@fedc.ph. Pwede niyo rin po kaming maabot sa 1143 DZMR Facebook page para sa aming live streaming or community updates. Once again, this has been your host, Dr. Jennifer C. Abangan niyo po ako muli sa susunod na Sabado para sa ating programang Usapang Pangkalusugan dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan, di mapapantayan. Happy weekend po!